Amen. Ayan. So, ang title po ng aking ituturo for this afternoon, Masaya ka ba ngayong Pasko? Tanungin mo naman yung katabi mo, masaya ka ba ngayong Pasko? Kasi parang hindi ko na-feel yung energy na masaya tayo ngayon eh. Ayan, masaya ka ba ngayong Pasko? So, napakabilis ng panahon. Parang fresh pa sa akin yung Christmas party last year and now, mag-Christmas party po muli tayo. So napakabilis ng panahon, ng oras, and we are in the most wonderful time of the year again. No, merong kanta nga, di ba? It's the most wonderful, It's the most wonderful time of the year. Di ba may Christmas song na ganun? Kasi kapag Pasko, kung mapapansin nyo, napaka-energetic ng mga tao. Energetic ba? Yan, alive na alive yung mga tao. Kumbaga parang, pag sa mall ngayon, pag pupunta kayo ng mall, napakaraming tao. Even kahit weekdays, dahil December na, ang dami nagsha-shopping, yung mga naka-receive na ng bonus, 13th month pay, nandun lahat sila sa mall. And kapag Christmas season din, nandyan na rin yung mga kabilaang Christmas party. Yan, yung mga students yata po dito, nakatapos na ng mga Christmas party nila. And yung mga sa trabaho, Christmas party. And even sa church, yun, may Christmas party. And actually po, pang-apat ko na po itong Christmas party ngayong December. So, meron pa akong Christmas party next week natin, ang pang-5 po yun. So, alam nyo, ang daming Christmas party na inaatinan. So, alive na alive yung mga tao. Daming energy kapag Christmas season. And for us Filipinos, we are all aware naman po, nakakaiba tayo mag-celebrate ng Pasko. Kumbaga, parang known ang Pilipinas. Dahil September pa lang, yan, may mga Christmas decors na, September pa lang, nafe-feel na sa atin yung Pasko. Nag-start na mag-prepare for Christmas. So, as Filipinos, marami tayong paraan o tradisyon na ginagawa to celebrate this season. Nandyan nga yung pagsiset up ng Christmas decors, yung mga pailaw, yan, paliwanagan na ng mga bahay, paramihan ng Christmas lights, and even sa malls, ang gaganda ng mga Christmas lights nila, mga decoration. And even yung mga pasyalan, yan, may mga pailaw na rin. Nandyan din yung mga pangangaroling. May nangangaroling na po ba sa inyo? Ayan, yung mga bata, yan, tradisyon yan ng Pilipino na nangangaroling. And yung pagbibigay ng regalo sa pamilya, sa relatives, sa friends at mga inaanak. Ayan, yung mga Pasko, yan, bigay ng mga regalo. And syempre, pag Pasko, hindi mawawala ang alin. Pag Christmas, ano yung importante? Isa sa mga hindi mawawala sa mga Pilipino kapag nag-celebrate ng Christmas is yung Noche Buena. Ayan, yung pagkain. So mamaya may pagkain din po tayo. Meron, di ba? Ayan, may pagkain tayo mamaya. And yan, pag sa Pasko nga, kanya-kanyang handaan, may palitsyon, paspageti, lahat na, manok, lahat and everything. So, ayun po, dahil ganon yung mga tradisyon na ginagawa natin. Most of us, ganon po ang way natin na pagse-celebrate ng Pasko. So, lahat ng mga yon na na-mention and marami pang iba, lahat ng mga ginagawa natin during Christmas ay nagpapahayag na ang Pasko ay dapat maging masaya. It is a time to be joyful at trouble-free. So, dahil, yun na, pag Pasko, yun yung nangingibabaw na emotion, na feeling, we are joyful, napakasaya, excited sa mga Christmas party, gift-giving, ang ganyan. So, but let me ask you honestly this afternoon, yan ba yung nararanasan mo ngayong panahon na ito? So, tanungin nyo nga po ulit yung katabi nyo, masaya ka ba ngayong Pasko? Ayan, masaya ka ba talaga ngayong Pasko? Kasi maaaring hindi po, no? Maaaring ilan sa atin dito, may mga personal na problema na humahad lang para maranasan yung kagalakan sa season, sa panahon na ito. And maaaring para sa iba din, sunod-sunod yung dating ng problema. And for you, it is hard to have a holly jolly Christmas, yung masigla at masayang Pasko. So, maaaring may sumagot or hindi man niya sinabi sa'yo nung tinanong mo siya kung masaya ba siya. Maaaring malungkot yung katabi mo ngayon or may pinagdadaanan yung katabi mo ngayon. And of course, may ilan din sa atin ngayon na sobrang abala during Christmas season. Sa akin po personally, sa trabaho, kapag December,
mas grabe, parang naka-fast forward lagi, mas sobrang busy kasi year-end, ganyan, so madaming i-close na mga ganyan, so mas maraming trabaho kapag December. O baka naman, wala kang matukoy na dahilan, but for some reason, hindi mo talaga nararamdaman yung kasiyahan ng Pasko. Hindi mo talaga feel na yung kagalakan, yung, ang tawag dyan, yung breeze ng joy, ganyan. Hindi mo talaga nararamdaman for some reason. Hindi mo lang matukoy. At ang Pasko ay hindi nagbibigay ng emosyonal na ligaya na inaasahan mo. Sa katunayan, meron pong ilang sa atin, maaaring nakakaramdam ng depression. Yung dissatisfaction or yung hindi mo pagiging kontento or satisfied sa Pasko ay hindi nakakaiba. So, sometimes kasi we expect too much kung ano ang dapat maging Pasko. Kaya madalas, nadidismaya tayo if hindi nami-meet ang expectation natin. So, for example, we are expecting na, kunwari may regalo kang inaasam, winish list mo, di ba? Pag mga exchange gift, may wish list. So, ina-expect mo na isa dun sa mga wishlist mo, yun yung marireceive mo. Pero nung na-receive mo yung regalo or binuksan mo na yung regalo, ay, ito, ayoko naman ito ganyan. So, parang may mga time na nadidismaya tayo. So, yun. So, what can we do to avoid yung dissatisfaction or yung disappointment in this season? How can you improve your level of joy this Christmas? So, may babasahin po tayong passage mula sa Matthew 2, verse 1 to 15. Pwede po tayong magbukas ng ating Biblia sa Matthew 2, verse 1 to 15. So, ito po ay kwento ng wise men, ng mga hari na dumalaw sa Panginoong Yesus nung siya ay pinanganak sa Bethlehem. So, okay. Sige, basahin po natin sa Matthew 2, verse 1 to 15. Nandyan na po kayo? Okay, sige. Let me read po para sa inyo. Okay. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Verse 3, nang malitaan nito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Verse 6, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol, kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Verse 13, pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabing ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. So yun po, no, ito po yung kwento nung tatlong hari. So, alam ko po lahat tayo, familiar na po tayo sa kanila. So, ang mga
wise men mula sa silangan ay nakakita ng isang bituin na nangangahulugang ipinanganak ang isang bagong hari ng Israel. And they want to honor him with gifts. Naglakbay sila by following yung bituin, following the star to find Jesus. So from the attitudes ng wise men na ito, nung tatlong hari, we can learn from them. We can learn from their story. And we will see how we can raise our level of joy this Christmas. So, isa-isahin po natin. We can learn 3 things mula sa kwento nila sa Matthew 2. Unang tanong, ano kasi yung hinahanap mo? Ano ang iyong hinahanap? What do you seek? So, the level of our joy this Christmas is directly related kung ano yung hinahanap mo. Kung ano ba yung hinahanap mo, what do you seek? So, itanong natin sa sarili natin, ano ba kasi nais kong makuha sa Pasko? Ano ba ang magpapaganda at magpapasaya sa akin ngayong Pasko? Ang pagsasama ba ng buong pamilya? Yun, masaya po yun, no? Na magkakasama yung family natin during Christmas. Or yung paghahanap ba ng tamang regalo na ibibigay? O ang pagtanggap ba ng regalong matagal mo nang inaasam-asam? Yung mga bagay ba na yon, yung inaasam mo or yung hinahanap mo ngayong Pasko? So ang problema po kasi sa mga bagay na nabanggit na yon, all these things, they can leave us disappointed. Maaari po tayong madismaya, maaring pong ngayong Pasko, hindi talaga kaya na magsama-sama lahat. Yung buong pamilya, maaring hindi mo matanggap yung regalong inaasam-asam mo. So let me tell you this, that the problem is not Christmas. Hindi po yung Pasko yung problema. It is in our expectations. Yung problema kasi is yung expectation po natin. We are seeking for the wrong things. So katulad po ng story ng wise men, pinakita po nila sa atin how to increase our level of joy this Christmas by looking for the right thing. Ano ba yung ginawa ng mga hari, ng mga wise men? Ano po yung ginawa nila? Di ba hinanap nila ang Panginoong Hesus, kung saan po pinanganak ang Panginoong Hesus. So sa verse 2 sinabi doon, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. So they were looking for Jesus. Hinahanap nila ang Panginoong Hesus. And Christmas for them was an opportunity to worship Jesus. So ang Pasko ay pagkakataon upang sambahin ang Panginoong Hesus. So this is what we need to be looking for and expecting this Christmas. Yung experience of worship, yung fresh glimpse of who Jesus is. No, yung pagkakataon, yung privilege, we can worship Jesus to really seek yung presence ng Panginoon this Christmas. So kung ang ating layunin ngayong Pasko ay ang sambahin ang Panginoong Hesus, then I doubt na madidisappoint ka ngayong Pasko. So you will find satisfaction this Christmas if you will focus your eyes on our Savior Jesus. Amen ba? Amen. So ano ba yung hinahanap mo? So dapat ang hinahanap natin ngayon ay sino? Wala. Sino po dapat ang hinahanap natin ngayong Pasko? Yan, si Jesus. And syempre, not just this Christmas season, every day of our lives, we must seek our Lord Savior Jesus. Okay, number 2, ano po yung second na matututunan natin mula sa kwento ng wise men? Saan ka tumitingin? Number 2, saan ka tumitingin? So, ang level daw ng ating kasiyahan ngayong Pasko is directly related to where you look. Saan ba nakatuon ang paningin mo? So, natutunan din natin po mula sa mga pantas o doon sa mga hari na may mali at tamang lugar upang maghanap ng Pasko. So, hindi ko na yung verse, pero yung unang pong pinuntahan nila, nagpunta sila sa Jerusalem. Kasi, dahil sa Jerusalem, nandun yung templo. So, dahil alam ng mga pantas na ang hinahanap nila ay hari ng mga hari. So, ina-expect nila na makikita nila yung hari na hinahanap nila, which is si Jesus, sa Jerusalem, kung nasaan yung kaharian. Pero, hindi ganun yung nangyari, no? So, pagpunta nila sa Jerusalem, hindi nila natagpuan doon si Jesus. So, kaya sila nagtanong, saan ba pinanganak ang Panginoong Hesus? So, ayun. So, nagsimula sila sa paghahanap sa maling lugar at inisip nila,
So yun nga, from their knowledge nga po, ang pagkakaalam talaga nila ay sa Jerusalem, ipapanganak ang Panginoong, ang bagong hari ng Israel. So ang between ay nagpapahiwatig ng pagsilang ng isang bagong hari sa Israel. At ang mga pantas o yung mga hari ay pumunta sa kung saan nararapat pinanganak ang isang hari. Yun nga po yung sa palasyo ni King Herodes sa Jerusalem. So yon. Ngunit ano ang pagkakamali ng desisyon na yon? Nagkamali sila doon sa desisyon na yon. So nang marinig ni Herodes ang pagsilang ng isang bagong hari, nainggit siya at nagsumikap na sirain ito. Balikan ko lang po yung verse 13. So yun no, si King Herodes, nung narinig niya yung tungkol sa ipapanganak na hari, so nainggit siya at nagplano siya para sirain yung plano ng Panginoon. So sabi doon, sa verse 13, pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niya nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. So yun, nagplano ang hari, si King Herodes na patayin ang Panginoong Jesus dahil ayun nga, no, may threat kasi narinig niya na may pinanganak na bagong hari. So, may papalit sa akin, may ano. So, yun, nainggit siya at gusto niyang sirain yung plano ng Panginoon. And, wait. So, yun. So, no, tayo din, katulad din ng mga pantas na, or yung mga hari, we are tempted to look for joy at Christmas in the wrong places. So, hinahanap din natin ang Pasko o yung diwa ng Pasko sa mga maling lugar. We think na by getting or giving the right gift, we will be satisfied. And we imagine that being with family will be joyful, but all these things can easily disappoint us. So you may not be able to afford the right gift for a loved one. Maaring yun, hindi mo mabibili, or merong family members na hindi mo mamimit this Christmas. So if you're looking to these things for joy, you may be left with a feeling of dissatisfaction or disappointment. So, yung mga wise men, they look in the right place when they look to God. So, the trip to Jerusalem was not a total loss. Kasi dahil habang nandun sila, nung pagdating nila sa Jerusalem, they discovered kung saan ba sila dapat maghanap in the first place, which is the Word of God. Kasi naalala nila na merong prophecy mula sa Micah 5 verse 2, ang sabi po doon, sa Micah 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, bagamat pinakamaliit ka sa maangkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang namumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. So with this new information, yung information na yon, they look again at the star and followed it to Bethlehem. At doon nga po, natagpuan nila ang Panginoong Jesus, ang baby Jesus. So, ayun po, no, sometimes we are looking at the wrong perspective. Meron tayong ibang perspective. But if we just, ulit-ulitin ko po, if we just focus our eyes on Jesus, directly to God, directly to Jesus, hindi tayo maliligaw, hindi tayo madidisappoint. Hindi tayo madidisappoint sa Panginoong Jesus. Okay, and lastly, number 3. Ayan, mabilis lang tayo kasi alam kong excited na kayo talagang mag-games. Ayan. So, number 3, ano ang iyong ibinibigay? So, your level of joy at Christmas is directly related to what you are giving, to what you give. So, yun po, no, yung mga hari ay dumating sa Bethlehem, kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesus na mayroong dalang regalo. So, yun, no, pag Christmas, alam niyo yan, no, gift giving talaga. So mamaya po, iabot niyo lang po sa akin yung regalo niyo. Joke lang. Ayan. So yun, yung mga hari, may mga dala rin silang regalo. Ano po yung mga regalo na yon? Alam niyo na to eh. Hindi niyo alam. Ayan, incense. Very good si sister. Ano pa? Incense? Mira. Tama po ba? Mira. Ayan. May isa pa, last. Gold, ayun. So yung mga hari may dalang gold, mira, at incense. So ano po ba yung mga regalo na yon? So, binigyan nila ang Panginoon ng ginto. Ano ba ang nagsisimbolize sa ginto? So dahil
they are acknowledging na si Jesus ay hari. So, ang gold is the currency of kings, di ba? Or yung mga royalty. So, ganun, by giving Jesus ng ginto, they are acknowledging that He is the King of Kings. Yung insenso naman po ay ginagamit ng mga pari sa templo. So, sa pagbibigay nila ng insenso sa Panginoong Jesus, kinikilala nila si Jesus bilang isang pari, ang isa na magdadala sa atin patungo sa Diyos. Kasi sa Old Testament po, no, yung mga high priest, sila yung mediator ng mga tao sa Panginoon. So, si Jesus ay kinikilala nila bilang high priest, which ang Panginoong Jesus ang magdadala, ang magiging mediator natin sa Diyos Ama. So, binigyan din nila ang Panginoong Jesus ng mira. Ito ay regalo para sa mga patay. So, ito ay isang mabangong pabango na ginagamit upang pahiran ang katawan bago ito ilibing. So, sa pagbibigay nila ng mira sa Panginoong Jesus, kinikilala nila na si Jesus ay dumating upang mamatay para sa mga kasalanan ng mundo. So, for us, dapat din tayong magbigay ng angkop na regalo ngayong Pasko. And hindi ko po tinutukoy dito yung material things. Hindi yung material na regalo. I am talking about sa mas mahalaga pang mga bagay. So, anong ibibigay mo para sa Pasko ngayong taon? Why not let us give ourselves? Ibigay natin ang ating sarili. Ibigay mo yung oras mo sa pamilya. Baka naman sobrang busy mo na, wala ka ng oras sa pamilya mo. Ibigay yung pagdamay sa mga nagdurusa. Maaari may kapamilya, kaibigan ka na may pinagdadaanan. Why not give our time, give our effort to listen to them? And ibigay yung pagpapatawad sa mga nanakit sa'yo. Baka it's time na rin to forgive yung mga nanakit sa atin. Isik talaga ang Panginoon para mapapurihan ng Panginoong Jesus. And of course, hindi lang po ngayong Pasko, hindi lang ngayong Pasko na gagawin natin yun, but all the days of our lives, dahil ang Panginoon ay karapat-dapat, sabi nung kanta, di ba? Worthy is our Lord Jesus. So dahil siya ang mga hari ng mga hari, ang tanging daan natin sa Diyos Ama, and the perfect sacrifice to save us from all of our sins, He is indeed worthy of all our worship and praises. And we all have yung assurance na kapag hinanap mo ang tamang regalo, hinanap mo ito sa tamang lugar, which is Jesus, and in His presence, magkakaroon ka ng tunay na kasiyahan. Hindi lang ngayong Pasko, pero sa araw-araw na yung buhay na niloloob ng Diyos. Pwede po tayong tumayo lahat. Ayun po, no? This afternoon, as we celebrate and remember the birth of our Lord Jesus Christ, nawa po, no, magawa po natin yung mga bagay na ito. Maging handa po tayong ibigay ang sarili natin sa Panginoon, Jesus. Doon po lang natin matatagpuan yung tunay na kagalakan kung nakatuon ang ating paningin sa Panginoong Jesus. So, ngayon, pag tinanong ko ba kayo ngayong ulit, tanongin nyo nga po ulit yung katabi nyo, masaya ka ba ngayong Pasko? Ayan, so, nais ko lang din mag-share ng aking experience, testimony, maiksi lang. So, growing up po, lagi ako excited pag Pasko kasi nga pag Pasko mga regalo mula sa mga tita, tito, sa magulang, sa ninong-ninang. Syempre pag bata, no, gustong-gustong nakaka-receive ng gifts. And gusto ko rin yung idea na every Christmas po kasi nagagather yung family din talaga po namin. So, na-excite ako makita yung mga pinsan, mga tito-tita, ganyan. So, ayun, lagi kong nilook forward yung Christmas. But then, yung Christmas din, nagkaroon din siya ng mangkot na kwento sa aming pamilya. Ba't naiyak ako? Ayun, so yung Christmas, yung father ko po namatay Christmas. So, alam niyo po yun, as a kid or as a teenager na sobrang excited kapag Pasko, biglang ganun yung mangyayari. Like after Noche Buena at 3 a.m., inatake po yung tatay ko. Tapos, naalala ko noon, nung papunta kami ng hospital, kasi sinabi sa amin na wala na nga, so pinapunta kami doon. Alam niyo yun, yung mga bata, kasi usually pag 25, nakikita ko yung mga bata nakabihis, ganyan pupunta siguro sa mga pasyalan or nin. Tapos kami ng pinsan ko na magkasama sa jeep, umiiyak kami dalawa. So parang nakakaya, pinagtitinginan kami, pero iyak kami ng iyak doon sa jeep. Parang ngayon pag nare-realize ko, na grabe yung yung feeling that time,
Pero simula nung napakilala kong Panginoong Jesus, nagkaroon ng bagong meaning sa akin yung Pasko. Hindi na siya malungkot. Hindi na yung malungkot na memory na yun yung naaalala ko ngayon. Pero kung paano ko niligtas ng Panginoong Jesus. And I pray na sana tayo din na lahat tayo dito, may we all remember kung gaano kabuti yung Panginoon, yung Diyos Ama, na pinadala niya ang Panginoong Jesus para iligtas ka, para iligtas tayong lahat. Mula sa kasalanan na, alam niyo yun, yung sobra tayong makasalanan, but our Lord is so merciful, so loving, na ibinigay niya sa atin ang Panginoong Jesus. Ipinanganak ang Panginoong Jesus sa mundo na to para iligtas tayong lahat. And kung sino man po dito na nais ialay ang kanyang buhay, ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon, hayaan niyo pong i-lead ko kayo sa maiksing panalangin. Pwede po bang sabayan niyo ako sa panalangin na ito? Tayo po'y pumikit.